Ito ang conference room. Aware ka naman kung para saan ito, di ba? Do I need to explain more? Tinatamad na wika nito. Sino ba nagsabi kasing magpaliwanag ka pa? Sekretary ako dati, di ba? Just teach me those you know I need to learn. Siyempre, may pagkakaiba pa rin at ayokong mga pa. Baka bugahan pa ako ng apoy ni Dragon. Sagot niya dito. Bigla na lang itong tumawa. Ay, parang baliw lang. Tiningnan niya lamang ito. Sorry, Beshi. Ikaw naman kasi. Bakit naman Dragon tawag mo? Baka marinig ka nga, babugahan ka pa talaga ng apoy. Patuloy pa din ito sa pagtawa. Yung baby mo, tumigil ka na nga at turuan mo na ako kagaya nga ng mga sabi mo. You only have one day to teach me eh. Paano pala kung hindi ako tanggapin ni Dragon? Nag-aalala niyang tanong dito. No worries, Beshi. Wala siyang choice. Hindi siya mabubuhay na walang secretary. At pwede ba, ikaw pa magpapareject? Napanguso na lang siya sa sinabi nito. Tama naman ito. She don't easily accept rejection. Lalo na kung alam niyang deserve niya naman. Halika doon tayo sa pantry. Aya nito sa kanya. Lumabas na sila at dumiretso sa isang pintuan na nasa tabi naman ng CEO office na nasa likod ng table nito. Pagkapasok ay iginala niya ang kanyang mga mata. In fairness, malaki din at mukhang kumpleto lahat ng gamit. Mr. Fonteverde likes black coffee. Marunong ka naman siguro gumawa, di ba? Pagkarating niya dapat, kasunod na ang coffee niya. Patuloy na paliwanag nito. Marami pa itong ipiniliwanag sa kanya sa loob ng pantry nang mapatingin ito sa orasan. Oh, mukhang andyan na si Mr. Fonteverde. Di ko napansin ang oras. Let's go, Beshi! Nagmamadaling wika nito bago nagsali ng black coffee sa tasa. Pagkalabas nila ay sinabihan siya na manatili muna sa table nito at ito muna ang papasok sa loob. Nasundan niya na lamang ito ng tingin. Oh Lord, ikaw na po ang bahala sa akin. Hindi naman po ako mahina at yun ang kinatatakutan ko dahil baka hindi ako makapagtimpi masagot ko siya. Usal niya sa isip. Narinig niya ang pagbukas ng pinto kaya napatingin siya dito. Palabas na nga si Clara at patungo sa kanya. Be ready, Beshi. Hinihintay ka na ni Mr. Fonteverde. Bahagya pa itong yumuko at mahinang bumulong. A.K.A. Dragon. Pinanlakihan niya ito ng mata habang ito naman ay napakalawak ng ngiti na parang nanalo sa loto ang maharot. Tumayo na rin siya at sumunod dito. Kumatok muna ito. Come in. Sagot mula sa loob. She was stunned hearing that baritone voice. Tila nanonood sa buong pagkatao niya. No, it can't be. Erase. Miss Montesilio, you may come inside. Pukaw ni Clara sa kanyang iniisip. Doon niya lang napansin. Nakabukas na ang pinto at nasa loob na ito. Oh my God! Nawala ako sa sarili ko dahil lang sa boses. Mahina niyang sambit bago inihakbang ang mga paa papasok. Taas noo siyang pumasok. I need to put myself back. Diretso ang mga mata niya kaya kita niya agad ang isang lalaking nakaupo at nakayuko habang tila may binabasa sa kanyang laptop. Mr. Fonteverde, Miss Montesilio is already here. You may leave her for a while. Sagot nito habang nakayuko pa din. Grabe, may pagkabastos din pala ito. Naramdaman niya ang pagtipik ni Clara sa braso niya na nagpapahiwatig na kumalma lang siya. Nalipat ang tingin niya dito. Ngumisi lamang ito sa kanya at tuluyan ng umalis. Pagkalabas nito ay muli niyang ibinalik ang tingin sa harapan na mukhang maling move. Dahil nakatitig ngayon sa kanya si Mr. Fonteverde. Diba ito ang gusto mo, ang humarap siya? Diretso din siyang tumingin sa mga mata nito. Hindi ako papatalo, no? Pero mabilis din nito iniwas ang tingin at ibinalik sa binabasa nito. Nakaramdam siya ng kaba at bumilis ang tibok ng puso niya. Never pa naman siyang kinabahan ng ganito, pero itong lalaki na nasa harapan niya ay tila gusto yata siyang bigyan ng heart attack.
Wala naman siyang ginagawa sa'yo ah. Pwera na lang kung attracted ka. Usal ng isang bahagi ng isip niya. No! I'm not and never. Kontra niya sa kabilang isip. Are you just going to stand there the whole day, Miss Montecillo? Basag nito sa katahimikan. Oh, that voice. Good morning, Mr. Fonteverde. Bati niya rito. Good. Stand straight and show what you got. Napangiti siya sa naiisip. Why are you smiling, Miss Montecillo? Balik tanong nito. Pati ba naman pag-smile bawal? Grabe ah, di ba marunong ngumiti ito? Nothing, Mr. Fonteverde. I'm just happy to be given a chance for this interview and looking forward to be your new secretary. Sagot niya dito at ngumiti siya ng napakatamis, dahilan para lumitaw ang magkabilang dimples niya. Isa ito sa mga asset niya, puwera sa kanyang chinita eyes. Tumingin lang ito sa kanya bago isinandal ang likod sa swivel chair at nilaro-laro ang hawak na ballpen. Pansin niya, iniiwasan nitong tumingin sa kanyang mga mata. Diretso lamang itong nakatingin sa kanya at wala siyang makitang ekspresyon sa mukha nito. So, tell me, Miss Montecillo, why should I hire you? I already read your resume, and I will tell you frankly that I am a little bit impressed, but I still want to hear more from you. You don't need to introduce yourself, just answer my question. Mahabang lintayan nito. Hindi ko alam kung puri ba ito o insulto ang pagkakasabi niya kasi may ibang dating o sadyang naparaning lang ako. Ngumiti muna siya dito bago siya sumagot. Thank you for the compliment, Mr. Fonteverde. As what you already read, except that I am qualified for the position, I can also assure you that we will only have a work relationship and nothing more of it. Matapang niyang sagot dito. Kanina ko pag gustong itaas ang kilay ko pero kailangan ko magtimpi. Boss ito. Nakita niyang ngumisi ito pero bigla ding bumalik sa pagseryoso ng muka. It's like Miss Aguas already orient you. That's good to hear. Dahil ang pinakaayoko sa lahat ay hinahaluan ng trabaho. One last question. Why did you resign from your previous job? You've been working there for almost 3 years. Why did you suddenly leave them? Muli nitong tanong. For practical reason, you offer bigger salary than my previous job. Pagsisinungaling niyang sagot dito, kahit may konting katotohanan ito. Pero hindi yun talaga ang rason. And of course, for a change of environment. Minsan kasi, we need to explore to learn more. And I'm hoping that I will learn a lot here. Dugtong niya pang sagot. Hindi ko alam kung talagang walang pakiramdam to o no? Dahil wala man lang makita akong reaksyon sa mukha niya. Napakaseryoso. Tumayo ito at nagsimulang maglakad. Bigla na naman bilis ang pagtibok ng puso niya. Oh, please, don't come near me. Huminto ito sa harap ng mesa at sumandal dito bago siya tiningnan mula ulo hanggang paa. Pinanatili niyang diretso pa din ang tingin dito, pero sadya talagang iniiwas nito magkasalubong ang mga tingin nila. The way you answer, it's like you're not worth to be trusted and loyalty is not in your character. Talaga ba na pera na lang ang importante, Miss Montecillo? Nangahahamon itong tanong. Oh shit, I did not expect this. Napasubo yata ako. Napabuntong hininga muna siya bago muling tumingin dito. Trust and loyalty is to be gained. You cannot get it by meeting the person for the first time. Look, Mr. Fonteverde, aminin mo man o hindi, pera ang isang bagay na kailangan natin para mabuhay. And sometimes, even how much we love and loyal to something, time will come that we need to give up for other opportunities. That's called being practical. Mahaba niyang sagot dito. At sa pagkakaalam ko, I have a good records from my past job. And about loyalty and trust, I can assure you that you can count on me. Tulad nga ng sinabi ko kanina, trabaho lang ang pinunta ko dito. Nothing more, nothing less. Dugtong niya pang sagot. Nakita niyang tumatango-tango ito. Naiintindihan kaya niya mga pinagsasabi ko? Dahil maski ako, hindi ko na alam mga pinagsasagot ko.
Mukhang sasablay pa yata ako. My gosh! You may go out, Miss Montecillo, and call Miss Aguas to come here. Seryosong wika nito habang bumalik na ito sa kanyang trono. Hindi mo nang marunong magpasalamat at pinaglaanan ko siya ng oras ko. Ako na nga lang magpapasalamat, kakahiya naman sa kanya. Okay, Mr. Fonteverde, thank you for your time. Pinagdiinan niya talaga ang pagkakasabi. Wala siyang pake kahit mapansin nito. Mabilis niyang nilisan ang lugar na yun. Pagkalabas niya ay tila guminhawa ang pakiramdam niya. Mukhang kanina pa siya hindi makahinga ng maayos. Nakakapanglambot ng tuhod ang mga titig nito. Feeling niya, unti-unti siya nitong pinapatay sa isip nito. Nakita niya si Clara sa may table nito. Nakaharap sa laptop, mukhang hindi nito napansin ang paglabas niya. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Balak niya sanang gulatin, kaso nagbago isip niya. Juntis pala ito, baka mapanganak ng 10 oras. Ahem. So serious, Miss Aguas. Pukaw niya dito, dahilan para malipat ang tingin nito sa kanya. Tapos na? Mukhang hindi ka naman binugahan ng apoy ni Dragon ah. Nakuha ba sa charm mo? Nang aasar nitong bika. Palagay ko, ikaw mabubugahan niya kapag di ka nagpunta sa office niya. Hala, lakad na at pinapatawag ka niya. Pagkatapos niya akong palayasin, ni wala man lang thank you. Reklamo niya dito. Ngumisi lamang ito sa kanya bago may kinuhang folder at nilayasan din siya. Anong gagawin ko dito? Uwi na ba ako? Kainis naman ang aga ko ma-stress. Bakit kasi hindi pa niya sinabi kung tanggap ako o hindi? Napagdesisyon niya magstay na lang muna. Hinintay niya na lang si Clara na makalabas ito ng makapagpaalam. Maya-maya ay narinig niya ang pagbukas ng pinto at inilawa ang kanyang beshi na ang lapad ng ngiti. Pagkalapit nito ay biglang tumili. Congratulations, Beshi! Pasok ka na! Masayang balita nito at niyakap siya ng mahigpit. Hindi pa rin siya makapaniwala. Akala niya hindi na siya tatanggapin dahil sa mga pinagsasabi niya kanina. Mukhang malakas nga si Beshi niya dito. Hoy, wag ka na nga tumili, baka mapanganak ka pa ng 10 oras dito. Awat niya dito dahil bakas talaga ang kasiyahan sa mukha nito. Awat niya dito dahil bakas talaga ang kasiyahan sa mukha nito. Natural, makakalaya na siya sa impyerno at ako ang papalit. Beshi, magstay ka na today para maituro ko na mga importanteng bagay na dapat mong malaman. At mamaya, samahan kita sa HR para maasikaso ang ID at makakuha ka na din ng uniform. Okay, Beshi. Pagkarinig ni AJ ng pagsara ng pintuan, tanda nang nakalabas na si Miss Montecillo. Ay, napatingin siya sa pintuang nakasara. He can't believe her. How could that woman be so brave to face and answer him like that? Samantala, halos mga na-encounter niya dati ay di man lang makatingin sa kanya. But this woman even tried to have an eye-to-eye contact with him. Pansin niya, pilit nito hinuhuli ang mga mata niya, but he won't allow it. Pinakaayaw niya sa lahat ay makipagtitigan sa babae. Ewan niya ba, para kasing may mali sa tuwing nakikipagtitigan siya. Nabalik siya sa kasalukuyan nang maninig ang pagkatok. Come in. Tinatamad niyang wika at ibinalik ang tingin sa kanyang laptop kung saan nakabukas ang resume ni Miss Montecillo. Mr. Fonteverde, pinapatawag niyo raw po ako? Tanong ni Miss Aguas, ang kanyang secretary na nag-resign dahil buntis at ayaw na raw patrabahuin ng boyfriend na walang iba kundi ang magaling niyang pinsan. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang mahinhin niyang secretary ay nakuha ng kanyang playboy na pinsan at mukhang tinamaan pa ang pinsan kay Clara. Endorse everything, especially those important things to Miss Montecillo. Umangat ang tingin niya dito at kitang-kita niya ang panlalaki ng mga mata nito. You may now take your rest, Miss Aguas, dahil hindi na ako tinigilan tawagan ng boyfriend mo just to assure na bukas ay wala ka ng trabaho. Niiilang niyang wika dito at muling ibinalik ang tingin niya sa kanyang laptop. Yes, Mr. Fonteverde. Thank you so much.
Bakas ang kasiyahan sa boses nito. Wala na po ba kayong ipag-uutos? Umangat muli ang tingin niya dito. Wala na. Congratulations and welcome to our family. Ngumiti siya dito. I admit, she is nice and pretty too, pero wala siyang dating sa akin, di tulad ni Miss Montesilio. What the F? At bakit napasok ito sa usapan? Because you are attracted to her. Singit ng munting tinig na yun. Thank you so much, Mr. Fonteverde. Lalabas na po ako. Pukaw nito sa kanya. Nakalabas na ito, pero nanatili pa rin siyang nakatingin sa pintuan at pilit iwinawaksi sa isipan ang idea na attracted siya sa bagong sekretary. Wala namang dating ito. Gusto niya ngang matawa kanina when he saw her. Pinigilan niya lang ang sarili. Because for the first time, ngayon lang siyang nakakita ng mag-a-apply wearing trousers. Most women like wearing skirts. Maybe because they thought it would add more chances to get hired. But this woman is different. And the way she answered. Be practical. He likes the way she is being true. Be practical. He likes the way she is being true to herself. Tunog ng kanyang phone ang nagpabalik sa kanyang sarili. It was his mother calling. Hello, Mom? How's my workaholic son? Sarcastic voice from his mom. As always, I am busy. Ganting sagot niya dito. How about your new secretary? Bakas ang excitement sa boses nito. Napailing na lang siya. I already hired her. She's good. I think. Wala naman akong magiging problema lalo na mukhang na-orient na siya ni Clara. At mukhang wala din naman akong choice dahil kanina pa ako binabantaan ni Vince na dapat bukas ay nakarest na si Clara. Reklamo niyang tugon. Don't mind him, son, but at least he can take good care of his girlfriend. Biruin mo sa playboy niyang iyon, may nakahuli din. Mukhang kinikilig pa ang mami niya. How about you? Kailan mo naman kami bibigyan ng apo? Muli itong nagsalita. Here we go again. Mom, I'm busy right now. Can we... Busy? Or are you just avoiding this topic? My gosh, Carlos Miguel, you're not getting younger. Fix yourself and give us a grandchild before your sperm expires. Putol nito sa iba pa niyang sasabihin. Napahawak siya sa kanyang sentido at bahagyang hinilot ito. Bakit pati sperm ko dinamay? May pagka-weird talaga ang mami ko. Put that in your mind, okay? See you later. Goodbye, son. Hindi pa man siya nakakasagot ay busy tone na ang narinig niya. Pinatayan na siya. Napabuga siya ng hangin bago muli tinuon ang paningin sa kanyang laptop kung saan naka-open ang resume na ipinasa ni Miss Aguas sa kanya. Hadriana May Montesilio, 27 years old, single. Bigla siyang napangiti pagkabasa nun. Kanina niya pa nga tinitingnan kung tama ba ito o nagkamali lang. For a woman aged 27, most are already married and have kids. But this woman is still single. May boyfriend na kaya siya? Bakit? Interesado ka ba? Tanong ng kabilang bahagi ng isip niya. No, of course not. Tulad nga ng sinabi nito kanina, work relationship lang meron sila. Bakit mukhang nanghihinayang ka? Aminin mo na kasi, you are attracted to her. Sulsul pa rin ng kabilang isip niya. Wow, pati sarili ko kinakausap ko na. Muli niyang ibinaling ang tingin sa resume nito. Business Management graduate. Previous work, David's Garment. As secretary of the CEO for 3 years. 3 years? Masyadong matagal yun para bigla na lang siyang mag-resign. Parang mali. Nagsasabi kaya ito ng totoo? Napahawak siya sa kanyang baba habang patuloy na binabasa ang ibang impormasyon tungkol dito. Hindi niya kasi ito napagtuunan ng pansin kanina nung dumating ito. Naagaw na kasi nito ang focus niya. Nang mapagawi ang tingin niya sa picture nito na nakangiti at kita ang magkabilang dimples nito, ay bigla na namang kumabog ang puso niya.
mahina niyang mura. What the heck is happening to me? Just seeing that smile makes my heart beat fast. I'm still normal, right? Nang hindi magbago ang bilis ng tibok ng puso niya, ay bigla na lang niyang isinara ang laptop niya. I have more important things to do. Wala lang ito. Oo, it's nothing serious. Just nothing. Pangungumbinsin niya sa sarili at nag-focus na siya.